Magandang araw sa inyong lahat. Pag-aaralan natin ngayon ang Session 2 ng FIC 1 na may paksang ang bago mong pagkalalang. Sino na ako ngayon? Tinanggap na natin si Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kung ating tatanungin ang ating sarili ngayong tayo ay na kay Kristo na, sino na nga ba ako ngayon? Ang mga sumusunod po ang ating pag-uusapan sa paksang ito. Una, ang aking bagong pagkatao. Pangalawa, ang aking pamumuhay sa bagong pagkatao. At pangatlo, ang kahulugan ng aking pagiging Kristiyano. Mga kapatid, baka iniisip mo na ikaw ay pinatawad na makasalanan lang. Ibig sabihin, nung tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, ang akala mo ay hanggang sa pinatawad ka lang sa kasalanan, pero nakikita mo ang sarili mo bilang makasalanan pa rin. Subalit sinasabi sa Colossus 3, verses 9 to 10, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain, at isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Ano nga ba ang dating pagkatao at masasamang gawain na tinutukoy sa talata? Ang dating pagkatao ay tumutukoy sa ating lumang sarili na punong-puno ng pagmamataas, pagmamahal sa kasalanan, pagtitiwala sa gawa o sarili tungkol sa kaligtasan, ang mga pinaniniwalaan, mga nakasanayan at mga hilig na hindi ayon sa bagong buhay natin sa Panginoon. Ang ating dating pagkatao ay punong-puno ng pagmamahal sa sarili at labis ang pagkamakasarili. Maaaring ang ilan po sa atin ay may nakaraang buhay sa bisyo ng paglalasing, pagsusugal, pagchichismis, katamaran, pakikiapid, kalaswaan, at marami pang iba. Mga kapatid, sinasabi ng Panginoon na hinubad na natin ang ating dating pagkatao at mga gawain nito. Sinasabi sa Colossus 3, sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo at kapag dumating na ang panahon na nahayag siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Magalak tayo sapagkat hindi na rin tayo tinitingnan ng Diyos sa ating dating pagkatao at pamumuhay. Hindi ka na tinitignan ng Diyos bilang makasalanan, kundi bagong nilalang ka na, pinabanal, walang dungis at walang kapintasan. Kaya nga sinasabi, isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang ating bagong pagkatao na ngayon ay nagagalak sa mga bagay na makalangit, sapagkat binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, may bagong layunin, bagong puso, bagong pag-iisip na tayo. Kaya dapat loobin natin ang mga bagay at pagpapahalaga na makalangit. Loobin natin ang kalooban ng Panginoon. Hindi na dapat natin nais ang mamuhay sa kasalanan, kundi gusto na natin magpatuloy na makilala ang Diyos at mas pahalagahan natin ang ating relasyon sa Kanya. Si Kristo ang buhay ninyo at kapag dumating na ang panahon na nahayag siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Mga kapatid, si Kristo na ang bagong buhay natin at makibahagi tayo sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus at tayo paparangalan niya. Sa ikalawang punto, ang aking pamumuhay sa bagong pagkatao. Nakasaad sa Roma 6 verse 4, kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya, kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Bahagi ng ating bagong pagkatao na hindi lang dapat natin nalalaman na tayo ay bago na. Sa halip,
dapat namumuhay ka sa bagong buhay na ito sa Panginoon. Mga kapatid, dapat sikapin natin sa tulong ng pagkilos ng banal na Espiritu na mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos, banal, walang kapintasan at walang dungis. Ayon nga sa Juan 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat makita sa ating buhay ang pamumuhay na ayon sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Ikaw ay may mahalagang bahagi sa pamilya ng Diyos, kaya dapat hindi na tayo matakot lumapit sa Panginoon at hindi na magdalawang isip na ipamuhay ang ating bagong buhay at bagong pagkatao kay Kristo. Kung dati ako ay namumuhay sa bisyo ng paglalasing, pagsusugal at iba pang kasalanan, ngayon, hindi na ako lasinggero, sugarol o makasalanan sa harapan at paningin ng Diyos. Kaya hindi ko na dapat ipamuhay ang ganitong nakaraan. Dapat magkaroon ng pagbabago sa aking puso, isip at gawi na talikuran ang paglalasing, pagsusugal, pagchichismis at iba pang kasalanan. Bilang mga anak ng Diyos, humingi tayo ng tulong at lakas sa Kanya na talikuran ng kasalanan at mamuhay kung anuman ang nais niya sa kanyang mga anak. Ayon nga sa Efeso 2 verse 10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. May konkretong bunga sa ating pagkatao ang buhay at pakikipag-isa natin kay Kristo. Ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus ay magbubunga ng pagbabago sa iyong buhay, sa iyong gawi, asal at pag-iisip. Bilang ikaw ay anak ng Diyos, natural na sa iyo na ikaw ay gagawa ng kabutihan sa iyong kapwa dahil ang iyong Ama ay punong-puno ng kabutihan at hindi nalulugod sa kasalanan. Para sa ikatlong punto, ang kahulugan ng aking pagiging Kristiyano. Kapatid, ngayong ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, ikaw ay isa ng tunay na Kristiyano, alalahanin mo ang kahulugan ng ating pagiging Kristiyano. Sabayan niyo po ako na basahin ang sinasabi sa Galatia 2:20. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Ito ang hamon sa bawat isa sa atin na isuko na natin ang ating buong sarili at pagkatao sa Panginoon, kasama ang ating mga karapatan, kagustuhan at lahat-lahat. Bilang pagtatapos, nais kong iwanan sa bawat isa ang ilustrasyon na ito mula sa Juan 15 verses 5 to 6. Sinasabi rito, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo, at pagkatapos ay tinitipon at inihahagi sa apoy para sunugin. Ang Panginoon ang puno ng ubas at tayong Kristiyano ang mga sanga. Kung ikaw ay konektado na sa Diyos, talagang mamumunga ka sa Panginoon. Magkakaroon ng pagbabago sa iyong ugali, pagmamahal, kasiyahan, kapayapaan, disiplina sa sarili at marami pang iba. Magkakaroon din ng bunga sa iyo ng mga disipulo sapagkat ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon ang buhay ng ibang tao na tutulungan mo rin lumago sa kanilang pananampalataya bilang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ikaw ay dapat mamunga sa Panginoon sapagkat nakaugnay ka na sa Kanya. Mga kapatid, sumainyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo.